Dati pong iniisip natin, ang hazing ay initiations lamang. Ngunit dito, ang team building at training ay nag-crossover papunta sa hazing. Mula sa isang team building activity na uwi sa isang kasong may posibleng paglabag sa Anti-Hazing Act. Ito ang naging rekomendasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group matapos ang halos 2 linggong investigasyon sa pagkamatay ng Ateneo athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili noong June 8 sa Dipakulaw, Aurora. Inirekomenda ng CIDG sa Department of Justice ang pagsasailalim sa preliminary investigation ng 11 individual, kabilang si dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Kabilang din sa mga inirekomendang 2 strength and conditioning coaches, 3 assistant coaches, 2 student managers, 1 physical therapist at 2 utility at ball boy. Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang ganitong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin sa magaanang paraan lamang. Hazing is not only initiations. Hazing can occur in any organization. Ayon kay Remulla, nakita sa investigasyon na hindi lamang simpleng team building ang isinagawa. Lumabas din sa investigasyon na 5 sa mga manlalaro ang nagsabing hindi sila marunong lumangoy. Kabilang ang biktimang si Adili, ngunit itinuloy pa rin ang aktibidad. Nakaplano na ang seawater training nila. Alam nila na pwedeng merong mangyari. Kasi tinanong niya ang mga players sila, sino ditong hindi marunong lumangoy? 5 ang nagsabi na hindi sila marunong. Nung nalaman niya na hindi marunong lumangoy, binigyan niya ng information kung paano mag-handle ng rip currents. So alam niya na hindi lumangoy, alam niya na hindi marunong lumangoy, pero tinuruan niya pa rin paano mag-handle ng rip current. Nung tinanong namin si Tab Baldwin kung may nangyari ng ganito dati, na muntik malunod, sabi niya, wala. Wala. In his words in English, and we can provide the transcript. I do not recall. There was never any incident that this ever occurred. However, his former players testified that they nearly drowned. Kasama sila lahat, nasa beach sila lahat. Walang pumigil, walang umangal, walang nagsabi na delikado to. Kabilang umano sa mga elemento ng hazing na nakita ng mga investigador ang physical o psychological suffering na nauwi sa pagkasawi ng 2 atleta, ang pagiging prerequisite umano ng aktibidad para makapasok sa final line-up ng koponan at ang paglalantad sa mga manlalaro sa mapanganib na kondisyon ng dagat. Sa isang pahayag, iginiit naman ng Ateneo de Manila University na patuloy itong makikipagtulungan sa lahat ng investigasyon at umaasang mabibigay ng patas sa pagbusisi ang lahat ng ebidensya sa magiging pagsusuri ng Department of Justice. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cas Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.